Gising na gising. Thank you so much. Talagang natutuwa ako dahil parami na po ang nagigising na mga kababayan natin dito sa pagmamalupit at paghaharas ng bangag na administrasyon. Ayan nga, at sa wakas nga, Ma'am Maharlika, kahit ilang attempts pang gustong harangan o itigilan o pigilan itong ginagawang rally dyan sa Tagum City. Abay, nakikita natin ngayon live na live yung mga kababayan natin talaga ay nakikiisa, dumalo at isang panawagan para sa ating gobyerno sa maraming suliranin. Sa iyong nakikita ba, Binibining Maharlika, papaano ba niyayakap ng mga kababayan natin itong ganitong rally, itong maisog rally, simula pa na nag-umpisa ito? Well, kitang-kita po na ang ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, ay gising na gising, niyayakap nila at sinusuportahan nila itong maisog o hakbang ng maisog at ang nangyaring pag-prayer rally natin sa Liwasang Bonifacio. Dahil ito po ay epekto ng panggigipit ng gobyerno. Imagine niyo, di ba, ang paggigipit dito kay Governor Davao del Norte Governor Edwin Ubahib, na kung saan tinanggal na lang na walang due process yung pagkaroon nila ng aberya dyan sa runway sa Davao del Norte para ma-delay yung pagpasok ng mga tao mula sa Metro Manila to support at yung pag-brown out o power failure daw na mukhang intended para po kayo ay masabotahe. So again, dahil sa ganitong mga opresyon at supresyon na ginagawa ng gobyernong ito, lalo nilang ginagalit ang taong bayan. Kasi nakikita ng mamamayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung intimidation, yung harassment, yung, again, diktadorya, dictatorship na sinusupil ang ating kalayaang magpahayag, kalayaang magtipon, kalayaang magbalita, katulad ninyo sa SMNI. Alam naman ng buong mundo yan kung ano nangyari sa inyo. Na sana ang gobyernong ito, kung hindi bangag na bangag at pulboronic, ay what? Dinggin niya ang hinaing ng taong bayan. Nakalagay po yan sa ating Bill of Rights, mga palangga, na may kalayaan. Alam din niya ni Lisa Abugaga, pero binabaliwala nila ang ating batas, nilalapastangan nila ang ating konstitusyon. Nakalagay po yan na mayroon tayong malayang pamamayag, pagtitipon, na kapag tayo ay dumadaing dahil sobra na ang opresyon, suppression, panggigipit, panghaharas, kailangan natin magtipon at kalayaan po natin yan. Pero anong ginawa sa atin? Diba? Gusto tayong patahimikin lahat. Ayaw nilang matuloy itong maisog rally na ito. Anong ibig sabihin yan? Kailangan na magsalita ang taong bayan at hindi natin dapat payagan na ipagpatuloy ng mga walang hiyang ito ang paggigipit sa atin. Imagine ninyo kung gusto nyong magkaroon ng matinong pamayanan. Imagine ninyo na ipagpatuloy ni Marcos Jr. itong pagiging walang puso, walang awa sa kahirapan ninyo, at ngayon gusto pa kayong isabak sa kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Gusto kayong ibala sa kanyon. Kaya lagi ko pong sinasabi sa aking mga vlog, halos everyday, na kailangan yung gumising. Dahil ang usapin dito, wala na po itong political color. Ang usapin natin ngayon, yung kinabukasan ninyo, ang inyong kaligtasan, ang inyong kalayaan na sa munting tinig ninyo, gusto kayong busalan. So yan po, kaya every day sa aking vlog, galit po ako, gigil ako, at hindi na ako makapaghintay pa na mawakasan na ang pang-aapi ng mga bangag na nasa administrasyon. Papaano po yan, Binibining Maharlika, kung patuloy na magbibingi-bingihan ang pamahalaan dito sa mga panawagan ng ating mga mamamayan? Well, again, matagal na sila nagbibingi-bingihan. Jade, kung ang taong bayan, sabi ko nga, ang nagluklok sa mga politiko,
O katulad ni Marcos Jr., na questionable pa ang paggaluklok sa kanya. Isa sa mga in-expose ni Atty. Glenn Chong, ang kanyang asawa na si Liza at sila ay nakipag konsabahan sa Smartmatic noong 2022. So ngayon, nakikita niyo na, mga kababayan, kung ano ang nangyayari. Nasa mga kamay ninyo. But kahit magbingi-bingihan ang gobyernong ito, kung tayo ay sama-sama, ang ating boses, makialam tayo. Dahil sabi ko nga, ito ay usapin ninyo, usapin ng ating mga susunod na henerasyon. Kung magbingi-bingihan sila, di magsama-sama tayo, magsalib puwersa tayo, mag-speak up day tayo, dahil mas powerful ang boses ng taong bayan, ang boses ng katotohanan. Kaya nga tayo mayroong sinusunod na konstitusyon na kapag tayo ay supil na at tayo ay binubusalan, meron tayong kalayaan na manawagan, katukin, bulabugin ang gobyerno na ano tong ginagawa ninyo? Ginaganito nyo kami, nagtataas sa bilihin, isasalang nyo kami sa gera at kung ano-ano pa. Pero sa halip na solusyonan ni Marcos Jr. at ng kanyang mga bangag na gabinete, gusto pa tayong gurgurin lahat. So, the only power na meron tayo is yung ating boses. Unahin natin yung pinalabas mong mga dokumento tungkol nga sa paggamit nitong illegal na droga ng Pangulo. May narinig ka na bang may interes ang Pangulong magpa-drug test sa gitna nga nitong mga panawagan nga na siya magpa-drug test kasunod nga nitong mga inilabas po ninyong mga dokumento mula sa PIDEA? Wala ka naman narinig, di ba? Wala tayong narinig, nagbingi-bingihan na nga at iniiba yung issue. Kumbaga ayaw nilang pag-usapan yung pinakamahalagang issue tungkol sa kanyang pagpupulburon. Ulitin natin, nabanggit na rin yan ng lahat ng mga magagaling, mga abogado, mga eksperto na nagsasabi na the only way to prove na si Kuting, na si Marcos Jr. ay zero or hindi siya nagpupulburon ay drug test. Pero bakit ayaw niya? Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez sa interview niya sa inyo, kung nagawa ni Marcos Jr. na magpapulburon test noong 2021 ng more than 2 minutes na nag-negative siya. Bakit ang hirap gawin? Dahil hindi namamatay-matay ang issue sa pulburon. At wala akong balak itigil ang issue tungkol sa pagpupulburon ni Marcos Jr. hanggat hindi niya nakiklear ang kanyang sarili sa buong Pilipino. Dapat niyang magpa-test. Ano ang kinatatakot ni Marcos Jr.? Bakit ayaw niyang magpa-test? 2 minutes nga lang, di ba? More than 2 minutes, natapos niya na. But this time, hindi dapat yung patago na test. Dapat open. Makikita ng taong bayan from the collection of specimen hanggang sa documentation, hanggang sa resulta, dapat makita natin. Baka mabudol na naman tayo. At ang problema din dyan, Binibining Maharlika, yung mga media network, yung ilang media, sinusupil din, hindi pinapalabas, ipinapakita nung nag-post nga yung isang media na nagpapasalamat pa nga dahil unang nag-post ng mga dokumento, dinilit, hindi na makita sa post nila. Papaano na lamang kung gano'n na lang ang ginagawa ng gobyerno na pag may kontra sa kanila, wala. Kawawa yung mga media o yung mga ordinaryong tao lalo na kapag nagsasalita laban sa kanila. Yun nga, Jade. Sabi ko, kung itong media na to, I think that was Daily Tribune, pangalanan ko na. Ang istorya po niyan, mga kababayan, nung nag-post ang Daily Tribune, nirepost nila, hindi naman sinabi actually ng Daily Tribune na 100% authentic itong ating, nang sinabi ni Maharlika. Kumbaga, ineko lang nila. So, napag-alaman ko yan na tinawagan ng presidential communication strategist nila na si Chavez, ang Daily Tribune. Napag-alaman ko yan, ayon sa ating mga informante, mga puting as natin dyan sa loob, na tinawagan ng Daily Tribune para i-take down yung kanilang reposting tungkol sa pulburon. Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, takot ang mga mainstream media o itong mga dyaryo, mga pahayagan, mga, yung mga broadcasting company
takot sila. At the fact na they have also power, yung kanilang platform. Meron din silang pera, hindi naman sila basta-basta lang na nag-iisang vlogger lang na wala silang capacity to fight laban dito sa mga kasinungalingan ng nasa gobyerno. Bakit hindi sila manindigan? Ang question ko dyan, ang sagot dyan is dalawa lang. Duwag sila o tinatakot sila or pinoprotektahan nila ang kanilang negosyo. So again, vested interest or bumabahag ang kanilang buntot, ayaw nila manindigan dahil maaapektuhan ang kanilang negosyo. But I believe, if they are for the people, if they are for the truth, they will stand up like us. SMNI, ang lahat ng mga palangga ngayon na nandito, na nakikinig at nandiyan sa Davao del Norte, dapat ngayon, dapat itong mga media na ito ay tumayo sila. Pero nagbingi-bingihan din sila. Hindi sila naninindigan. And I thank you, SMNI, dahil napakatapang ninyong hinaharap itong mga bangag sa gobyerno. At marami pang mga pasabog pong ipapalabas po ninyo, Binibining Maharlika, kaugnay po dito sa drug issue ng Pangulo. Nako, napakadami ba? Kaya talagang tutok lang kayo dito sa SMNI and also sa mga vlogs natin. Actually, hindi lang po ang pulburon ang issue dito. Gusto ko uli i-take ang opportunity na ito na kailangan din imbestigahan kahit na hopeless tayo na ang Kongreso at Senado ang involvement ni Maria Luis Cacho Araneta Marcos sa kidnapping o extraction ng minor de edad sa Turkey na kung saan siya ang naging kasabwat ng certain person na ito. I mean, kaibigan niya, pangalanan natin, si Chua, na business partner niya ayon sa aking source sa kanyang mga illegal na gawain. Si Lisa po ay kasabwat ni Francis Chua based dun sa mga information na nakuha ko na nag-kidnap sa mga bata sa Turkey na ngayon nga ay nasa Europa na at ang distressed mother na biniktima ni Lisa ay lumalaban din po sa Europa at sa ngayon ay pinoproteksyonan, okay, ng bansa kung nandoon siya dahil nakasalalay din ang kanyang buhay. May mga death threats siya at patuloy na tumatangis ang nanay na ito dahil sa kawalang hiyaan ni Lisa Marcos na naging kabahagi o naging mastermind ng pangingidnap sa dalawang bata. Actually, 5 dapat ang kikidnapin niya o extract niya. It just so happened na dalawa lang ang nakuha, yung mother at yung 2 pang anak na iwan sa Turkey. Kaya mga kababayan, kaya nga hinahamon ko ang pinaka-powerful. Yun ang sabi niya, she is the most powerful in the Philippines. Now I challenge you, Lisa Marcos, file a case against me dito sa extraction na ito or kidnapping na ginawa mo na nakipagsabwatan ang DFA na si DFA Secretary din, Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niyang si Louie at taga DOJ at ang mga tiwali sa AFP, marami yan sila. Mga kababayan, taas na upo ako na hindi ko susukuan at hindi rin po ako magpapasindak sa nagsasabing siya ay most powerful sa Pilipinas dahil hawak niya ang national budget, hawak niya ang mga tiwali sa AFP, PNP at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. China-challenge ko siya na magkaso siya hindi sa Pilipinas, sa Amerika o sa ibang bansa. Magkaso siya kung anong gusto niya sa inaakusa ko sa kanyang siya ay mastermind ng kidnapping o extraction na naganap sa Turkey. Nako, may drug issue at may kidnapping issue. Ito yung mga issue ngayon na kinakaharap, no? Na sinasabi po ninyo, Binibining Maharlika, laban sa pamahalaan, lalo na sa mga Marcos. Kaya lang, ang tanong, sana maimbestigahan ng Kongreso, ng Senado at ng Kamara itong issue pong ibinabato po ninyo. Kasi iba pong issue yatang gusto nilang dinggin dyan sa Kongreso, itong sa West Philippine Sea. Ay planong imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol daw umano din doon sa gentleman's agreement. Yun nga, Jade, cover up yan. Dahil mismo si Marcos Jr. hindi niya alam ang ibig sabihin ng gentleman's agreement. Kahapon, nagpa-interview siya dito sa Washington, D.C. sa Amerika na kung saan sinasabi niya
na sa palagay daw niya, alam daw niya sa isipan niya na nagkaroon ng gentleman's agreement. Sabi niya, in my mind. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng in your mind. Bangag ka ba? Hindi mo pwedeng naisip mo lang na nagkaroon ng ganito nang wala kang pruweba. At the fact na naghanap kasi siya ng dokumento. Sabi niya, dapat daw may dokumento. Sabi ko, the word gentleman's agreement, kahit i-google nyo yan, i-google nyo yan mga palangga, ang ibig sabihin yan is mutual understanding between two parties, between China and the Philippines, which is yun ang pinag-uusapan natin. Pero gustong i-cover up ni Marcos Jr. ng kanyang mga bangag na mga gabinete ang issue sa pulburon, sa pagdudurog niya, ang issue sa kidnapping ng asawa niya. Gusto nilang ilihis kay Pangulong Duterte. Yun ang katotohanan niyan. Ito namang mga hudas sa Kongreso at Senado na mga taksil sa bayan, ang ating panawagan, ang aking ngangabels ay nag-i-echo na abot kahit sa ibang planeta, pero ayaw pa rin nila pansinin. It's either sila ay mga tuta ni Kuting, ni Marcos, or nakikinabang sila o sila ay walang mga balls. Kaya sabi ko nga, kung ayaw nila tayong pakinggan, ayaw ng Kongreso, ayaw ng Senado dahil ang Kongreso hawak ni Martin Romualdez yan, hawak nila lahat yan. Kaya nga sabi ko, ito yung pinaka-power natin. Kung ayaw nila tayong pakinggan, lumabas tayo lahat sa daan at magsalita. Kapag sobrang dami na tayo, I don't think na magtatagal pa yung mga yan. Oo, bago ko lang ipasa kay partner Admar Binibining Maharlika, may latest na pahayag ang Pangulo doon sa press con niya sa Amerika na kung saan willing siyang makipag-usap personally kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil nga po dito sa agreement sa pagitan ng China. Ano po masasabi po ninyo? Alam mo si Marcos Jr., wag na kayo magtiwala dyan dahil napakasinungaling. You know, pasinungaling na at wala sa tamang kaisipan. Dahil kung ayaw niya na mag-escalate ang hidwaan o uminit ang hidwaan ng China at Pilipinas, dapat pag-upo pa lang niya, sinunod niya yung pinangako niya sa tao na magiging neutral lang siya. Na sinabi pa nga niya sa kampanya na nasa gitna lang siya, hindi siya kakampi sa China o sa amin dito sa Amerika dahil isang bahing lang ng dalawang bansang yan ay mawawala tayo sa mapa. Pero bakit siya nagbago? Ano ang reason? Doon dapat siya magpaliwanag sa taong bayan. Ano yung secret na pinag-usapan nila ng aking bansa dito, bakit bigla siyang nagbago? Ano yung sekreto? Hindi yung sit down siya kay Pangulong Duterte para mag-usap. Kung gusto ni Marcos Jr. na ayusin ang Pilipinas at hindi kayo isa lang sa kaguluhan, yung pinangako niyang continuity na mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, dapat sa unang araw pa lang nakipag-ayos na siya kung ang intensyon niya ay taong bayan, kung ang intensyon niya para sa kapakanan ninyo sa Pilipinas. Kaya yan ay etchos-etchos lang or chika-chika boom-boom lang ng Marcos Jr. na yan para i-cover up again ang mga malalaking issue like drugs, kidnapping, and corruption. Lalo na dyan sa lottery, sa loto. Tignan nyo. At 2 days ago, may nanalo na naman na loan better. 222 million. Mga kababayan, hindi pa ba kayo gising sa pangloloko ng gobyerno ni Marcos Jr.? Binibining Maharlika, magandang gabi si Admar to. Matagal nang isinagawa itong hakbang ng Maisog Rally, ngayon Defend the Flag na rin. At patuloy na isinusulong itong transparency, accountability, peace and security. At maliban dito sa peace rally, prayer rally na ito, meron ding isinagawa pang doon sa liwasan. Tingin mo ano yung naging impact nito sa taong bayan? Yung nakita mo ba na napupukaw na, nagigising na sa katotohanan ang taong bayan? Yes! Sabi ko nga, nasa exciting part na tayo. Admar, kung walang impact, ang ginawa ng unang pagtitipon natin sa Davao, sa Cebu, sa Liwasang Bonifacio, and now balik ulit tayo sa Davao, bakit kailangan antalain ng gobyerno ang runway dyan sa Davao para i-delay? Ano to, nagkataon lang during the rally lang ngayon sa Maisog? Bakit nila i-delay? Bakit ngayon sila gagawa ng mga aspa-aspalto nila? Bakit kailangan sorpresahin si Governor Edwin Hubahib para
i-suspend for 60 days na walang due process. Bakit patayan kayo ng what do you call it? Bakit magkaroon ng power failure dyan? Ano ito, nagkataon, nagkatagpo lang kung wala kayong impact? Ibig sabihin, your voice, our voice, is so powerful right now. And we are just waiting for the right time na lalong magising ang taong bayan, lalo ng ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan. Dahil sila mismo, dyan, sa Davao, Del Norte, kahapon at ngayon, na eksperyensya nila kung paano sila utusan ni Anton Lagdameo, na isa pang bangag, di ba? Based doon sa revelation ni Kong Bibot Alvarez and also ni Governor Hubayib na nakipag-communicate ang mga emisaryo ni Lagdameo para pigilan itong rally ng Maisog, itong hakbang ng Maisog. So ibig sabihin, nararatel sila o umiikot ang kanilang mga tumbong dahil dumadami ng dumadami ang nagigising na taong bayan. Ngayon, mga palangga, sabi ko, hindi na lang ito usapin ng SMNI, usapin ng Duterte, ito po ay usapin ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang iyong political affiliation, anuman ang iyong religious belief, ito po ay usapin ng mamamayang Pilipino na tama na, wakasan na natin ang bangag na administrasyon bago kayo pulutin lahat sa kumunoy ng pulburon. Kumbaga, Binibining Maharlika, dito sa mga evento, mga pangyayari, bago itong peace rally ngayon dyan sa Tago, marami kasi mga issue, nandun yung suspension, yung nababanggit mo nga na maraming mga biglang lumitaw, pati yung brownout sa area ng Tagum na hindi inaasahan, no? Ito'y patunay ba na insecure kahit na sila ang nasa pamunuan ngayon? Sobrang insecure. Kung natatandaan ninyo, January 28, nagkaroon po ng kick-off rally si Marcos Jr. sa Quirino Grandstand. Bago mag-kick-off rally, nag-release siya ng internal memo sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para sa apilitan na umattend doon sa kick-off rally nila. Ginamit pa ang pondo ng DSWD na migay ng mga ayuda para doon pick-upin ng mga kawawang kababayan nating mahihirap ang kanilang mga ayuda doon sa Quirino Grandstand noong January 28 para magmukhang madami pa ang sumusuporta kay Marcos Jr. Ang nakarating nga sa aking mga impormasyon doon at na-vlog na rin natin na itong mga government employees na puwersahan dahil doon sa internal memo na umattend doon sa kick-off rally ni Marcos Jr., dapat ay ang oras na yun ay para sa pamilya nila dahil ayaw nilang pumunta doon eh. Kaso lang, ang instruction sa kanila ng kanilang mga head na kapag hindi sila umattend, it's either tatamnan sila ng kaso ng gobyerno or hanapan sila ng butas o kung anuman ang pwedeng silipin sa kanila para sila ay parusahan kung sila ay hindi a-attend doon sa kick-off rally. Yan ngayon ang nangyayari kay Gov. Hubayib kung saan siya ay sinuspend dahil prior ng suspension niya ay kinausap siya ng grupo ni Lagdameo na huwag ituloy ang suporta sa hakbang ng Maisog. So ang pattern nila is very bangag. Maharlika, marami pong salamat sa inyong oras at panahon. Ngayon pong gabi, sa ulitin po, patuloy po kayo mag-ingat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo and I'm praying sana safe lang po hanggang matapos itong ating hakbang ng Maisog. Nakatutok po ako. God bless you all guys. Thank you so much. Maraming salamat si Binibining Maharlika live mula sa Estados Unidos mga kapartner. Samantala, balik naman tayo dyan sa mga huling kaganapan